Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ano para sa inyo ang mukha ng progreso, mukha ng kaunlaran? Kung pagbabatayan natin ang mga infrastrukturang itinatayo sa ngalan ng development, malamang ang mukha nito ay kulay abo, nababalot sa konkreto, puno ng nakakasulasok na mga usok. Noong nakaraang linggo, kapanalig, kumalat sa social media ang litrato ng mga pinutol na puno sa Quezon Avenue sa Maynila. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, ang pagputol ng mga puno ay para bigyan daan ang construction ng Southern Access Link Expressway. Sa 600 na punong target na alisin, nasa 225 na ang pinutol. Ang ilang puno naman ay ililipat daw sa ibang lugar sa pamamagitan ng earth balling. Paliwanag ng DENR, dumaan ang SALEX sa pagsusuri at konsultasyon bago binigyan ng tree cutting at earth balling permit. Bilang kondisyon ng permit na ito, inatasan ng project proponent na magtanim ng hindi bababa sa 50,000 na punla sa Maynila. Ang SALEX ay proyekto ng San Miguel Corporation, SMC, sa ilalim ng Public-Private Partnership kasama ang Department of Public Works and Highways. Ang SALEX ay tail road na may habang mahigit na 40 kilometro. Gaya ng kontrobersyal na Pasig River Expressway ng SMC, ang SALEX ay isa na namang dambuhalang infrastructure project na ikababaon sa konkreto ang mga apektadong komunidad. Hindi tayo natututo sa epekto ng pagkaubos ng green spaces para lamang itayo ang mga sementadong kalsada. Patuloy ang pagkakalbo sa mga natitirang puno sa syudad na sa kabila ng nararanasan nating init, nakakasulasok na polusyon at nakakaperwisyong pagbaha. Tandaan po natin, kapanalig, lalong umiinit ang kalunsuran tuwing pinuputol ang mga puno. Nababawasan ang mga espasyong malilim at presko. Sa tuwing pinapalitan ng konkreto ang mga green spaces, lumalala ang tinatawag na urban heat island effect na kung saan nakakaroon ng konsentrasyon ng init sa mga syudad dahil nga sa mga sementadong infrastruktura at mga gusali. Lumalala din ang polusyon dahil nababawasan ng mga punong sumasala at naglilinis ng hangin. Ang air pollution sa Metro Manila ay napakatindi na. Mula sa isang environmental problem, naging public health crisis na ito. Sa pagkawala ng mga puno sa mga lungsod, mas madali nang bumaha sa maraming lugar. Alam po natin yan. Nababawasan na nga ang mga punong sumisipsip ng tubig ulan. Nadadagdagan pa ang konkretong kalsada na umiipon ng tubig ulan na nagiging sanhi ng mga baha. Ang pagkatayo ng isa na namang expressway ay maghihikayat pa sa paggamit ng mas maraming sasakyan imbis na ibsan ang trapiko. Ito ang tinatawag na induced demand. Kung mas maraming sasakyan sa kalye, tumitindi ang trapiko, polusyon at init. Kung sa bagay, hindi naman apektado ang mga bilyonaryo sa likod nitong mga infrastrukturang ginagawa. Kaya wala silang pakialam kahit na lumala ang init, polusyon at baha. Patuloy nilang lulunurin sa konkreto ang kalunsuran at tatawagin itong kaunlaran. Parang utang na loob na naman natin sa kanila ang mga infrastrukturang ito. Hindi natin basta dapat tanggapin ang mukha ng kaunlaran sa mata ng mayayaman at makapangyarihan. Ipaglaban natin ang bersyon ng maunlad na lipunang magbibigay sa atin ng maayos, maginhawa, malusog na pamumuhay. Kaya kapanalig, kailangan tanungin din natin ang mga ahensya ng ating pamahalaan na nagpapahintulot sa mga ganitong uri ng mga mapaminsalang mga programa. Ano ba talaga ang mandato ng DENR? Ang pangalagaan, pangasiwaan, paunlarin ang ating kalikasan at mga likas yaman, o ang gawing lehitimo ang pagsira sa mga ito. Kaya kapanalig, batay po sa panlipunang turo ng Santa Iglesia o Catholic Social Teaching,
ang pangangalaga sa kalikasan, sa kapaligiran ay isang pangkalahatang responsibilidad at paggalang sa kabutihang panglahat. Gaya ng paalaala sa Genesis 2:15, inilagay tayo ng Diyos sa halamanan ng Eden upang ito ay pagyamanin, pangalagaan, hindi kalbuhin upang maging expressway patungo sa konkretong impyerno. Kapanalig, kailangan po ng multi-level consultation sa bawat infrastructure project sa kalunsuran sapagkat patindi ng patindi ang public health crisis bunga nga ng so-called development. At kung tunay development, ang tanong ng ating Catholic social teaching, para kanino ang pag-unlad na yan? Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.